Naantala sa Marso ang Artemis 2 mission ng National Aeronautics and Space Administration na magpapadala muli ng tao sa buwan. Heto ang mahahalagang detalye. Kahapon, nagsagawa ang National Aeronautics and Space Administration ng wet dress rehearsal na parang isang buong ensayo. Dito nilalagyan ng gasolina ang rocket at ginagawa ang mga proseso ng paglulunsad para matiyak na gumagana lahat bago isakay ang mga astronaut. Pero nagkaroon sila ng problema at ito rin mismo ang naging problema ng Artemis 1 noong 2022. Isang tagas ng likidong hydrogen. Dahil naranasan na nila ito, sinubukan nila ulit ang mga solusyong natutunan noon. Sa una, mukhang gumana, napuno ang mga tangke ng gasolina at handa na lahat. Sinelyuhan ng crew ang Orion spacecraft, nilinis ang launch pad at sinimulan ang countdown. 5 minuto bago ang practice launch, napansin ng sistema ang pagtaas ng hydrogen leak, kaya kinailangan nilang itigil ito. Ano na ang susunod? May mga launch window ang National Aeronautics and Space Administration sa Pebrero, Marso at Abril. Kaya gagamitin nila ang susunod na mga linggo para subukang ayusin ang problemang ito at mag-target ng panibagong pagsubok sa Marso. Pero ganito kasi yon. Normal lang ang ganitong issue sa spaceflight. At hindi magre-resiklo ang National Aeronautics and Space Administration lalo na't may 4 na astronaut na sasakay sa rocket na ito. Naranasan din ng Apollo missions ang halos parehong testing process. Ngunit nagtagumpay pa rin silang magpadala ng tao sa buwan. Pangalawang paglulunsad pa lang ng Space Launch System rocket, kaya marami pang dapat matutunan. Naantala ng 6 na buwan ang Artemis 1 dahil sa tagas ng hydrogen. Sana dahil sa natutunan nila, mas mabilis na nilang maaayos ito. Nasa Florida ako sa paglulunsad, kaya mag-subscribe ka para ma-update kita.